Yo, what's up mga ka-Doy TV Sports? Welcome back to ating malupitong channel, Doy TV Sports. Tama po ang topic po natin. Nandiyan na paano po ang discarding gagawin ng Hinebra laban po rito sa mabilis, no? At kumpiyansadong rain or shine, alright? Para po yan sa kanilang bakbakan sa Game 1 ng PBA Semis at mga pa-shoutout. Pero bago po yan, magpapasalamat muna si Doy TV sa inyo, mga followers and subscribers. Yung mga nagla-like na kagad, no? Bago pa manood, nag-like na eh. Salamat po ha. Sa mga hindi pa po subscribers at followers, follow and subscribe na po kayo. Okay. Lalo na po sa TikTok, no? Okay. So, dito na tayo sa ating gustong pag-usapan, mga boss. Okay. Iyan pong ating topic sa nakaraan, no? Na mahihirapan po ang Hinebra dito sa Rain or Shine. Aba po, ang dami po mga fans, no? Ng Hinebra ang nagalit, no? Talagang, sa bagay, naintindihan ko sila dahil hindi nila kilala si Doy TV. No? Hindi naman kasi ako naglalagay dyan ng mga logo-logo ng Hinebra sa aking paligid. No? Wala naman akong pakialam kung magalit sila. Wala. Nagulat po ako sa views. 50,000 sa Facebook. No? At yun nga po, sobrang umuusok po yung aking comment section. Laging may lumalabas sa Facebook. No? Okay, so wala pong problema dyan. Yan pong ating topic ngayon, by part po yan eh. Ngayon, ito na ang diskarte. So, sinabi ko po, no, na may hirapan ang Hinebra dito sa Rain or Shine. Kasi nga, sinundan ko lang yung sinabi ni Coach Tim Cone at ni Justin Brownlee. Yung mga fans na nag-violate reaction sa akin, hindi nyo alam, no? So, ayan, no? Yung mga article na yan. At mismong interview na rin ni Justin Brownlee. So, ayan po. Anyway, ngayon, ano ang gagawin ng Hinebra? Well, kung panonoorin nyo lang po yung laban nila against Rain or Shine, yun na yun eh. Di po ba? Pero I highlighted yung mga few items po na mahalaga. No? Halimbawa po, napag-usapan natin dyan yung fast pace tempo na ginagawa po ng Rain or Shine. Di po ba? Pagkakuha pa lang ng bola, kaya makapasok or nakascore ang Hinebra o hindi, tatakbo sila by any chance. Ano na po ang adjustment na ginawa doon ng Hinebra? Napansin niyo po ba si Brownlee kung nasa nakaposisyon? Nasa ilalim. He was there or he is there, no, to contest shots. Then at the same time, kumuha ng rebounds at mag-counter attack sila. Di po ba? So, nagawa po nila yun sa ilang pagkakataon na supalpal nila yung mga umaatake. So, yun po ang nakikita kong gagawin nila. So, nabanggit ko po dyan si Kaylan Johnson, di po ba? Pumukol siya, consistent, no, sa San Miguel. Nagawa niya rin to sa Hinebra. Eh. Pero, this series, check na yan, no? Yun po yung mga hindi ko sinabi sa nakarang vlog. Kasi nga, ibang topic yun eh. Ito naman yung topic na discard yung sinasabi ko, di po ba? Then, at the same time po, yung weapons, no, ng Hinebra, di ba sabi nga ni Coach Yengyao that time, si Brownlee lang ang babantayan, di po ba? Ano nangyari sa kanila? Pumutok si RJ Barrientos, no? Pumutok si Ralco. Kaya ayun, nagkagulo-gulo sila, natambakan. So ano po ang highlight po ng game na yan? Yung 21 3-point shot po ng Hinebra, no? Historic po yun. At kapag ikaw ay tinirahan ng ganyan, wala kang lusot, di ka mananalo, may hirapan ka, no? Okay, so yun eh. Ang tanong dito, paano pag hindi pumasok yun? Well, ang sagot po dyan, ang Hinebra is not going to take or will not going to attempt more 3-point shot kung di naman din kailangan. Kung may pagkakataon naman po sa loob, no, ginagawa din po nila yan. They're finding mismatches, no? Okay? So, yan po yung sinasabi kong magiging diskarte dito ng Hinebra. Plus, of course, yung chemistry nila, no, yung adjustment. Alam naman natin si Coach Tim Cone, lagi po, expertise niya yan eh, yung mag-a-adjust, di po ba? And then at the same time, we are not talking about just Justin Brownlee alone. No? We have
RJ Barrientos na dinodouble team na. Pag na-double team siya, may Thompson, di po ba? Pag nakawala si Thompson, nandun po yung ilang mga 3-point shot or 3-point shooters na nakabang. Ralph ko is part na po ng regular tawag dito, roster or rotation ng Ginebra, di po ba? Then yung mga sentro po, no? Na katulad po ni Kilan ng laruan sa labas nag-aabang, di po ba? Na sila Torres, pwede rin si Go yan, no? Pero mas confident po ako kay Torres eh. So yan po ang adjustment, okay? Then half court set, magaling nga rin or shine sa takbuhan, pero sa half court set may hirapan sila ng gusto sa triangle offense po ng Ginebra. Enhance triangle offense. So yun po ang kabuuan nitong video na to, no? Hindi lamang po natin pag-uusapan dito, malakas ang Ginebra, tinampakan na nila ang rain or shine, tatampakan nila yan. Hindi po eh, no? We have to understand or we have to honor, okay? At tignan po natin ang mga sinasabi ng coach, no? Susundan po natin sila dahil sila yung nandun eh, no? Hindi po tayo basta magmamagaling. Tignan natin ang mga referensya, no? Okay? Hindi yung basta ka lang ngal-ngal dyan ang ngal-ngal. Mali yun, no? Okay? So dito na po tayo sa ating gustong pag-usapan ng mga shoutout, no? Okay, marami na po nagpapa-shoutout. Mahirap magsalita yung SMB nga nilaglag ng Ross, Freddy Sagob. Okay. Yun nga rin ang sinabi ni Justin Pinoy Brownlee, di ba ba? No? Okay, go Ginebra daw po, sabi ni Cheryl Sado. Mahirap ito na, doble yung comment. Si Bolbol, bubunutan ko. Alexander Pogi. Ito po, rain or shine, walang superstar ang Ginebra, puro superstar. Kung matalo mga yan, tanga, okay. Kung matalo, may ano po dun may sinasabi siyang ganun. Robert Cruz, kapag hindi nakatanggap ng, ano ba naman to? Wala pong politika dito, no? Sayawan or tambakan, lilipad ang tama, lilipad ulit si Pinto. Idol Doy, bakit yung ibang vlogger ang daming alam? Sa'yo, totoo sinasabi mo. John Robin Opena. Hindi ko po alam. Sino po ba yung mga vlogger na yun? No, marami po nagdudunong-dunungan, no? Ako naman kasi di na ako nanonood sa mga vlogger na yun, no? So sobrang busy ko na po talaga. Ito na nga, late na nga itong content ko, manonood pa ako sa mga vlogger na puro kabalbalan din naman na sinasabi. Sir Doy, kahit kailan hater talaga. Sino? Bakit naman? Pagod na daw Ginebra, di niya yata napanood Elimination Champions. Kahit kailan, hindi yan believe. Mukha nga nabasa ko yan, hindi ko lang pinag-commentan. Kasi nga, wala naman pong sense patulan pa. Hindi po ba? ayoko na po kasi baka sabihin ng iba na naman binabanatan ko yung ibang hindi. Pero i-research ko ulit yan baka naman po kasi kapag binanatan mo kasi ang Ginebra, yan, tulad nung nangyari sa akin, ang akala nila, disadvantage ang Ginebra sa content ko. Kaya po, galit na galit yung ibang mga fans ng Ginebra sa akin. Akala nila hater ako, no? Kaya okay lang naman yun. Kasi di naman nila kilala si Doy TV, no? Yan ang sinasabi ko, mga boss. Kaya po, sabi ko, palike po ng video sa mga nakakilala sa akin para po lumawak na po tayo, no? Wala daw po ang Ross, intro voice lang daw, sabi ni Romel Mercado. Napakaswerte lang ang Ginebra, tignan natin, Ross daw manalo. Nako po. Abelardo Nocon, halata talaga, matik, isipin mo nangunguna sa standing ang NLEX, ang TNT Kulelat. Nakita mo ba ginawa sa SMB? Simple lang. Kasi po ang SMB, matagal ko nang sinasabi na pag tinakbuhan mo ng tinakbuhan talaga sila, yun ang advantage mo no? Matagal ko na po sinasabi dito sa vlog. Sabagay, baka po ngayon lang nag-tune in. Akala ko predict mo San Miguel manalo, boss. Oo, talaga naman pinredict ko San Miguel ang mananalo. Kasi nga,
I don't believe that that kind of lineup matatalo ng rain or shine. Kaya ay sinabi ko sa prediction ko, pinag-isipan kong maigi yun. No? Pero again, prediction is hula. Hindi po yun yung wala po ako sa future. No? Hula po ang prediction, no? Okay. Kaya po yung iba po, ewan ko po sa ibang mga Pinoy, no? Alam nyo, no big deal sa abroad kapag nagbibigay sila ng prediction. Okay, ganun lang kasi alam nila it's just a guess. No? Ewan ko bakit sa inyo pag sinabi ko na yun na talaga. 'Di ba? Baguhin nyo po ang mga mindsets nyo, no? Kaya nga ako bago nagbigay ng prediction, nagsasite po ako. Ano ang referensya ko? Bakit itong team na to ang pinaniniwala kong mananalo? Okay? Pagka hindi nangyari, pag natalo, halimbawa, di ba nagko-content din ako, pinag-uusapan ko bakit natalo. Kasi nga, yung mga inaasahan kong mangyayari, hindi nga nangyari. Yung execution ng isa, yung mas nanaig. Di po ba? So, ganun lang. Malakas sa Barrientos. Okay. Ang dami. So, yun po. Willie Bardahe, magandang hapon daw po. Makakasayaw lang si Johnson kung matatambakan nilang Ginebra. Pero kung sila ang maghahabol, asahan na seryoso yan. Walang sayaw, NSD, Urig versus Young, NSD. Aba. Herminio de la Cruz, Scotty, lilipad, RJ, magpapalipad. JB, pusong Ginebra. Naks. Salamat po, Sir Herminio. Roderick Rodriguez, no, Boss Doy, parang nakikita ko na Ginebra versus TNT sa finals. Alright. Ayan. Ito, Llamado Ginebra pero mapapalaban siya sa Rus. Shoutout po sa inyo kay Sir Joseph Pinada, mga regulars po natin, Sir Vincent Nava, Wenceslao Hapon, Ma'am Irene Gilles, si Ma'am Minerva Nimba, si Sir Willie Bardahe, okay, sila Sir Archie Makirang, sila Archie Hilar, yung taga ano po natin, Sydney, Australia, na si Sir Christian Arahan, okay, si Sir Alejandro Tronson, at si Sir Clodoaldo Brasdilia, no? Si Sir Herminio, no? Shoutout po sa inyo. Si Sir Segundo Rillo, okay? Ng kalimutan ko eh. Taga Bohol to si Sir. Tapos ang dami pa po eh, no? So yan po sa mga di po nabanggit, no, wag po kayo magtatampo, pasensya na po kayo, no? Okay, sobrang dami na po ng ating comment section na umuusok po talaga. Okay, napagkakamalan po tayong hater. Walang problema po. Wala akong problema. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ating pong prediction. Nako, yan na po. So, sa ano na po yan. Bago po ang laban ng Ginebra at Reno Shine. Dito lang po sa mas malupit ng channel, Doy TV Sports. Salamat po guys sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.